Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayo na naman kukomentuhan mga katambay. Pero po bago yun, nagpapasalamat mo si Kamanong sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok po. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, sumagot na po ang PRRD, ang dating Pangulo. Sinagot niya na po yung mga binabato po na mga issue paninira sa kanya. Katulad sa sinasabing secret agreement na pinasok sa China at meron pang kung ano-anong mga agreement, you know, na sinasabi po para lang maikabit po sa China ang dating Pangulo. Pero ang problema naman talaga sa administrasyon ngayon. Dahil hindi nagka-problema sa administrasyon po ni Pangulong Duterte, di po ba mga katambay? Ito po, yung problema po, pakinggan po natin sa balita, ito pong sinasabing kinakabit kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, yung Ayungin Shoal. Pakinggan po natin mga katambay. One, there's no such thing as my side. Kaya tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman, I don't remember a gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Gandun lang sila. Hindi nang sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ganitong oras, magkakausap namin. Ganyan po mga katambay. Ano ko lang sandali. Pasensya na po, inayos lang si Kamanong. Yan po mga katambay, narinig naman po natin. Nakausap po ni dating Secretary Panelo, ang ating dating Pangulo, si PRRD. Walang gentleman agreement na napag-uusapan o naganap sa pagitan po ng dalawang presidente. Ng presidente ng China at presidente po natin dati na si Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Pinalalaki lang po kasi na ang issue sa komento ni Kamanong mga katambay. Pinalalaki lang po ang issue. Yung problema po na nangyayari po sa administrasyon natin ngayon na patong-patong po ang nagiging problema dahil po hindi po matugunan ang mga problema ng bansa. Kaya po dinadala po sa ang issue puro West Philippine Sea, South China Sea, di ba? Diyan po lagi dinadala. Kaya po sa tingin ni Kamanong, ito po politika. Unang-una, talagang ito po isang planado na talagang para mapabagsak at hindi na makabalik sa pwesto, lalo meron pa isang Duterte, di ba? Na never nilang mapabagsak, lalo sa trust rating, di ba? Kahit anong survey, talagang kahit anong
pagsira nila na kinakabit po sa anak ng dating Pangulo, kay BP Sara, di ba? Napakaliit na porsyento lang ang naniniwala sa kanila, mga katambay. Pero dito, ang sinasabi ko nga, talagang hindi nila tinitigilan ang issue kay dating Pangulong Duterte. Ang secret agreement na yan, gentleman agreement, di ba? Hindi nga nagkaroon ng problema nung panahon niya diyan at wala na ring improvement ang mga ginawang isla ng China nung mga panahon na yon, di ba? Dahil nga nagkaroon ng usapan na tayo payapa muna, walang gagalawin sa mga claimants dahil claimants din po sila ang China at hindi lang ang China. Marami pang kapitbahay nating Asian country dyan ang lumalaban din po sa mga sinasabing mga kanya-kanyang teritoryo, di po ba? Hindi lang naman Pilipinas at China, di po ba? Marami pa. Kaya po si Kamanong talagang hindi na ligid at bago po ang gagawin nilang ito. Ito po 6 na taon po nilang hindi lulubayan po ang mga Duterte dahil po talaga sa tingin ni Kamanong yun nga po, ayaw na nilang makabalik. Isa man sa mga Duterte sa pinakamataas na posisyon ang pagiging Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Kaya nasayang lang din. Yun din po ang nakapanghinayang yung nagkaroon ng unity team para magtuloy-tuloy, di umano, yung pagbabago ng ating bansa na nasimula ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng unity team, nag-unite ang Mindanao, ang Luzon, di ba? Pero ngayon, hindi na. Sila na nagpapabagsak. Pinababagsak na nila yung kanila ka-unity team ng mga Duterte. Kaya ano pa ang ibibigay nila sa atin na problema na ito lang hindi nila masolusyonan, di ba? Hirap na hirap sila solusyonan ang gobyerno natin ngayon, di ba? Kahirapan, kawalan ng trabaho, nagmamahalang mga bilihin, yung bigas na hindi nila, bigas man lang na pangako, pangarap, napakot na pagiging pangarap na lang, di ba mga katambay? Kaya buti na lang po ang mga Duterte, hindi po katulad ng pamahalaan natin at tikong mambibig sa mga issue. Sumasagot po ang pamilya Duterte. Pagka binatuhan mo ng issue, sasagutin ka. Hindi po katulad ng administrasyon natin ngayon na ang ating mahal na Pangulo, napakarami pong dapat sagutin, lalo po sa droga, pulburon. Hindi niya po sinasagot. Hindi niya po nililinis ang kanyang pangalan dahil para malinis ang issue sa ating Pangulo, magpa-drug test po siya, magpa-blood test, di ba? Hindi urine test at yung hair test, di ba? Para malinis po, pero wala. Hindi katulad ng mga Duterte, sasagot at sasagot yan. Kahit dalin mo yan sa sinasabing Senado, Kamara, pag pumunta dyan yan, sasagot yan. Kahit ipa-drug test nyo, papayag yan, mga katambay. Kahit drug test. Pero ang Pangulo, wala nagpupus. Wala po nagpupus ngayon sa mga kaalyado ng Pangulo na Mr. President, para matapos na rin po ang issue sa inyo sa droga. Magpa-drug test na po kayo. Kaharap ang buong bansa, ang buong Pilipino, sambayan ng Pilipino, di mo ba? Kaya kung ilalagyan mo ng comparison, mga katambay, ang pagiging presidente ng dating Presidente Rodrigo Duterte at ng presidente natin ngayon, malayo sa tingin ni Kamanong. Malayo mag-handle ng sitwasyon at maglutas ng problema ng bansa. Kay Pangulong Duterte, dati Pangulo, nakita naman natin sa loob ng 6 na taon, napakarami sakuna. Pati yung hindi niya problema, yung Yolanda, naayos niya, hindi niya problema yon. Ibang problema yon. Kay Pangulong Pinoy Aquino yon. Pero naayos niya yung kapalpakan doon. Di ba? Ano pa? Yung tren, may magpapasagasa rin tren. Di ba? Na pagka hindi natapos yung tren at naayos, yung papuntang Cavite, sino po ang tumapos? Si dating Pangulong Duterte. Wala naman nagpasaga sa tren, di ba? Kaya napakarami pa yung mga proyekto na tinapos, na lalo sa Metro Manila, di ba? Yung Skyway na hindi man lang nila natapos, hanggang sa groundbreaking lang. At yung kauna-unang history ng bansa na nagkaroon ng subway ang Pilipinas, sa panahon ni Pangulong Duterte, di mo ba?
Napakaraming nagawa sa bansa, nakapakipakinabang sa mga Pilipino. Pero ang pamahalaan natin ngayon, wala pang legacy na pinapakita sa atin, maliban yung mga travel. Travel pa lang po ang sinasabing magiging legacy na magdadala sa bansa ng limpak-limpak sa damukal na mamumuhunan sa ating bansa. Mga dayuhan na magbibigay ng trabaho, di umano, isang damukal. Pero hanggang ngayon, wala pa rin eh. Wala pa rin yung legacy. At yung build better more, sana na magiging legacy rin po ng ating Pangulong Marcos. Mismong si Senador Amy Marcos, nagsabi po sa isang media report na halos zero budget po nitong 2024 ang build better more, pati ang maintenance. Di po ba? Pero hindi po pinag-uusapan sa media po yan. Hindi po tinatakel yan o tinatapik, mga katambay. Puro Duterte po. Puro Duterte na wala naman silang maibigay na matibay na ebidensya at wala namang nanakaw. Walang nanakaw, walang nakuwang kahit na gabutil ng mais at bigas na teritoryo natin o isla natin noong mga panahon niya. Walang nakuha. Di po ba? Dapat ang sisisihin mo dyan, yung panahon ni Pangulong Aquino, na doon nagkanda leche-leche, nagkaubos-ubos halos ang ating teritoryo at napasok ng China. Dahil claimant nga po sila. Claimant. Hinahabol din nila yan. Di ba? Hindi lang tayo. Hindi natin pag-aari yung buong karagatan na yan. Di po ba mga tambay? Pare-pares tayong claimant. Di po ba? Sa tinatawag na South China Sea o naglagay rin tayo ng sarili nating pangalan na West Philippine Sea. Di po ba mga tambay? Logic lang po. Kaya nga sabi ni Attorney Trixie, gumamit po tayo ng logic, mga katambay, mga kababayan, di po ba? Ang problema po, hindi madadaan agad sa gyera. Di po ba? Logic muna, hindi mo pa kaya. Lalo sa karagatan, wala kang gamit. At never kang suportahan ng mga bansa na pinuntahan mo dahil kailangan din nila yon. Di po ba? Magpalakas ka muna, pero walang budget. Dahil natuklasin din po ang pinakamalaking korupsyon. Naging legal na ang korupsyon, di umano. Sa natuklasan ni Sasso Trugandos, sa gumagawa po ng pondo natin taon-taon ang Kamara at Senado, nahandun po ang kaperahan, nahandun po ang anomalya na hindi po binubuksan pa rin sa atin hanggang ngayon, di po ba? Naghamon na rin si Pangulong Duterte dyan. Open the book. Pati siya i-open niya. Magmula na siya maging mayor, pero tikom ang mga bibig. Di po ba? Ang issue sa Pangulo, pulburon, droga. Di po ba? Tapos, ito lang ang issue ng Pangulo. Yeah, di ba? Gentleman agreement. Di po ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay. Samantala yung umahawak ng bilyon, trilyon na pera ng bansa na may isyong anomalya, hindi pinag-uusapan ng media. Hindi pinag-uusapan ng mga pulburon, ng mga GCash vlogger, ng Isimada vlogger, ng Makabayang Black, at marami pang iba, di umano. Hindi pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung dagat na wala naman silang mapatunayan. Gentleman agreement na wala namang nakuha sa atin. At hindi naman tayo nasakop ng China noong panahon ng Pangulong Duterte, di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga tambay. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa sagot po ng dating Pangulong Duterte sa pamamagitan po ni Attorney Sal Panelo. Muli po si Kamanong po, nag-iiwan po na mahalin natin siyempre ang ating bansa, pero wag natin daanin sa gyera dahil hindi pa natin kaya, mga katambay. Tiis-tiis lang muna tayo. May darating pag-asa at makakabangong pang muli ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!